Lagi na lang nating binabakbakan si Luistro, yung may utang na 8 milyon kina BP Sara, yung nagtago ng kanyang asawa. Pero in fairness just to be fair, nalusutan naman yung kaso na panggagahasa. Maraming salamat sa asawa ni BP Sara. Pero utang kalimutan. Tingnan muna natin, tignan din natin itong kanang kamay ni Luistro, si Congresswoman Zamora. Meron kasi siyang mga sinasabi dito na, ayaw na ayaw ko talaga. Alam niya naman si Gossip, 'pag tumaas ang, kilay, kailangang i-content para maggatasan. Pakinggan muna, ay hindi pala, ganito, bago natin, tignan kung ano o pakinggan yung pinagsasasabi nitong si Zamora, tignan muna natin, busy ba si Zamora o hindi? Punta tayo dito sa House of Representatives, 20th Congress daw Tinignan ko na 'to kanina, tignan natin. Ilagay natin sa unang pahina. Ano na ba yung mga bills na naipasa niya at ano na ba ang status? Kasi parang, teka lang, bakit parang focus na focus kayo sa impeachment ni Bibi Sara? At least para makita natin yung tinatrabaho niya, kung meron. Eto, Honorable Isabel Maria J. Zamora, House of Representatives, Quezon City. City of San Juan, Lone District. Okay. So, eto yung mga principal authored bills, yung pinasa niyang mga bills para maging batas. So, yun naman trabaho nila. Anong status? Status, pending. Okay? Pangalawa, Act of Creating the Code Commission on Philippines, blah, 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 pending. An act providing for revised government auditing code of the Philippines, pending. 2005 pa yan. An act defining electoral violence, status, submitted. Substituted. Sinubstitute pa yung bill mo. Baka walang kwenta kasi or hindi ko alam, maraming mali. Ito pa, an act of increasing the amount of compensation for victims of unjust imprisonment, blah, blah, blah. Status, pending. An act providing for validity period of identification cards. Status, pending. Ito pa, pending. Ito pa, deliberated upon the Mother Committee. Ito pa, pending. Ito pa, pending. Next. Tingnan na natin lahat. Kasi parang hindi sila busy dito sa mga trabaho nila Ito pa, status pending. Status pending. Status pending. Status pending. Status pending. Inisa-isa na natin Ito pa, act refining function blah 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 pending. Ito pa, pending. Ito pa, pending. Ito pa, pending. Ito pa, pending. Dami mong trabahong pending Nag-o-author ka ng bill for pending Ito pa, pending. Ito pa, pending. Ito pa, pending. Ito pa, pending. Ito, approved daw ng House. Napasa na sa Senado. Bahala na kayo dyan, Senado. Ito, approved by House daw. Napasa na din daw sa Senado noong December 17, 2025. No follow up dyan, Senate. At least may dalawa. Ito pangatlo. Nailagay na daw sa Senate. At least meron. Ito pa. Napasa na daw sa Senado. Maging fair tayo. Sunod. Pending. Sunod. Business for the day. Ibig sabihin, pending pa to. Wala pa. Next. Business of the day. Nung February 11 lang yan. Ito pa. Pending daw. Ito pa. Pending. Ito pa, pending. Magtataka kayo mamaya kung ano yung na-adopt. Ito pa, pending. Haba nito Approved by House. Nalagay sa Senate. Approved by House daw. Ito, pending. Adopted. Uy, may na-adopt na resolution. Ano daw yun? Tignan natin, basahin natin. Resolution dismissing the complaint for impeachment filed by Attorney Andre R. De Jesus and by Lisa Largosa Masa
Teodoro Casino, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares et al. Against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay, ikaw pala yung nagpasa ng resolution para i-dismiss yung complaint na impeachment laban kay Bongbong Marcos. Tanging yan lang po ang na-adapt na. Ang galing, no? So, makikita natin na ang dami mong pending na trabaho. Ang dami mong bills na pinapasa. Pero pending lahat. Bakit hindi ito kaya yung pagtuunan mo ng pansin para sa mga Pilipino at hindi yung nasa impeachment lang kayo? Mas marami pa yata kayong oras sa impeachment. Ako nagtatanong lang Baka naman mas marami pa kayong oras sa impeachment kaysa sa mga bills na ipinapasa nyo para pakinabangan sana ng mga Pilipino. Pero anyari, puro pending. May mga ilan naman na napasa na daw sa Senate. Puntahan natin to. Congresswoman Zamora, to Vice Chair ng House Committee on Justice. Alam na natin ang naging first hearing ng Committee on Justice. Ano? Bilisan mo, Tatang. Tagal mo. Process ng impeachment sa House. Siguro pwedeng simula tayo dun sa reaction nyo dun sa petition ng group of lawyers to ask the Supreme Court to declare as unconstitutional yung ginagawang hearing ngayon. Okay po. So, we have several thoughts on the petition filed by Attorney Torion and Company, no? Huwag kang umiyak, ha? Unang-una po, they filed it as a taxpayer, alleging that it is a taxpayer's suit. So, it's a taxpayer's suit. Ano masasabi mo dyan? For us lawyers, hindi po pwedeng taxpayer's suit. Ito, Hindi daw pwedeng taxpayer's suit. Bakit? dahil hindi naman po involving monies of the government. Ha? Hindi pwedeng taxpayer's suit kasi it's not involving public money? Ha? Ano ba pinag-uusapan dito? Ha? Hindi pa tayo pera ng taong bayan to. Baka sabihin nyo, hindi ito pwedeng taxpayers. Taxpayers naman yung mga nagsampa ng TRO dun sa o pagpapatigil sa ginagawang impeachment doon sa Supreme Court. Hindi taxpayers or public money ito? Ano bang ginagamit nyo dyan? Sa impeachment na ginagawa ninyo, hindi ba public money din yan? Hindi ko maintindihan. Abogado to? Talaga? Abogado? Ang kine-question dito po. Hindi daw taxpayers money yung kina-question Bakit? Ano yan? Hindi daw pera ng publiko na. Ano ba naman yan? Second, sa totoo lang po, we expected them to file this petition. Expected nyo na pala. Bakit nag-iiyakan kayo? Lalong-lalo na yung akbayan, lalong-lalo na yung si Saba de Lima. Iyak ng iyak. Karapatan din naman nila yan. At expected nyo din naman pala. Bakit nag-iiyakan sila? Sabi nga natin, it is more than 100 pages long. How can they have come up with the 100 plus pager petition? Your Honor, irrelevant. Kahit pa 10 million pages yan, irrelevant. Irrelevant. In a few days, right Kahit pa kahapon lang, kung talagang tinutukan nila. Ano ba yan? after we had our hearing in the Committee on Justice. So obviously matagal na hutong pinaghandaan. Pero hindi po yun. Hindi daw yon. Pero binanggit mo. Wow Abogado. Ang sinasabi po natin ay last year po nung tayo ay sumabak po sa impeachment, sila po ay nag-question sa Korte Suprema saying that
the way that we filed the impeachment and transmitted the articles of impeachment before the Senate was unconstitutional. which is Korte Suprema ang nagdesisyon na unconstitutional nga. So talo kayo, iyak na naman kayo doon. O tapos, Dapat daw po hindi dumiretso doon. We bypassed rules. We did not follow the Constitution. We did not follow the rules of the House of Representatives. Ano po ang nangyari doon? Naglabas po ang Korte Suprema ng desisyon back in July saying that we should follow due process, that while that we should follow due process and afford the Vice parang anti-clear din magsalita, no? Sabaw. President her rights under the Constitution, and this will be done by going through the House Committee on Justice. Okay. Tapos, So kaya ngayon, nagtataka kami na kung kailan sumusunod po kami sa desisyon ng Korte Suprema, kung kailan po bawat letra ng House Committee on Justice rules and the rules of impeachment of the House of Representatives, rules na kayo din ang gumawa. bawat letra. Hindi ibig sabihin, sinusunod nyo yung mga rules ninyo ay tama na yung ginagawa ninyo. Kasi kayo din naman ang gumawa niyan. So, pabor na pabor din sa inyo yan. Hindi ibig sabihin sinusunod nyo yun, hindi kayo lumalabag sa konstitusyon. Ha? Huwag mong gawin yun na pananggalang. Huwag nyong gawin yun na shield. Sumusunod naman kami doon sa rules namin sa impeachment at sa House. Hoy, kayo din yung gumawa nun. Hindi ibig sabihin tama lahat yon. Kasi yun nga yung question. Bibigay ko yung example mamaya. Po ay sinusunod namin. Kine-question po na naman nila ito. Sumusunod lang naman po kami sa aming tungkulin under the Constitution and as dictated by the Supreme Court in the decision in the Duterte case. Ma'am, nakikita niyo ba na may potential ng constitutional crisis dito? Kapag, Ito na. again, dahil hindi ako abogado, hindi mo masususpindi. Pwede ko sabihin, pag nag-overstep uli or nag-overreach ang Supreme Court sa Hala, nag-overreach daw yung Supreme Court. kanilang kapangyarihan at pakialaman yung exclusive na karapatan ng legislatura. Well, gaya po last year, no, sabi natin, there was an overreach. Oh, may overreach. So, kung may overreach pala, ibig sabihin, against kayo dun sa desisyon. O bakit binago ninyo yung mga rules ninyo? Bakit sinunod nyo na yung mga rules ninyo? Ibig sabihin, tama. Ibig sabihin, tama yung naging desisyon ng Supreme Court. Ito naman. With all due respect to the Supreme Court, ako With all due respect daw, With all due respect. po ay isang abogado. Yun po ang paniwala ng karamihan. Pero naniniwala pa rin ako at Naniniwala pa rin ako. Nag-iis lang si Madam, hinihintay ko pa rin po ang desisyon ng Korte Suprema na sang-ayon sa konstitusyon. Wow! So, ibig mo sabihin, yung naging desisyon ng Supreme Court, hindi sang-ayon sa konstitusyon? Aba, delikado ka dito, ha? Ito po, gagawin namin ang Sabi niya kanina, with all due respect. Pero, naniniwala daw sila na yung Supreme Court ay nag-overreach ng kanilang kapangyarihan at saka naniniwala daw sila or umaasa pa daw siya na yung Supreme Court ay maglalabas ng desisyon na naaayon sa konstitusyon. Paggalang ba yan? Madam? Paggalang ba yan? Salungat na salungat yung mga pinagsasasabi mo dito. Para kang si Auntie Claire, sabaw. Ano ba naman ang aasahan natin kasi sa gobyernong ito? Bangag nga ni.